First Corinthians chapter 6 verses 15 to 17. Do you not know that your bodies are members of Christ himself? Shall I then take the members of Christ and unite them with a prostitute? Never. Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, the two will become one flesh. But whoever is united with the Lord is one with him in spirit. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang longer temptation is stronger temptation. Ang una pong katuruan na natutunan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay intimacy exclusive for Christ. Ano nga ba ang ibig sabihin ng exclusive? Kapag sinabi po natin exclusive, ibig sabihin po para kay Lord lang ang ating intimacy at hindi na natin pwedeng gamitin para sa iba. O para lang po talaga tayo kay Kristo. Our intimate relationship is exclusive only for Christ o para lamang po kay Kristo. Yung relasyon natin, hindi po pwedeng makipag-intimate sa iba. Hindi na tayo pwedeng makipag-isa-isa sa kasalanan o hindi na natin pwedeng pagsabayin yung si Christ tsaka yung kasalanan. Si Kristo at ang bayarang babae o bayarang lalaki o si Kristo at ang poor addiction o all kinds of addiction like drug and alcohol, ganun. Ang natutunan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo is Christians belong to the body of Christ. Malaga pong maunawaan nating lahat na mga Kristiyano na tayo po ay bahagi ng ating Panginoong Kristo. Bahagi na po tayo ng kanyang katawan. Church is the body of Christ. Christ is the head and the church is the body. Pero hindi po porke parte na tayo ng iglesia perfect na tayo lahat. Church is gathering of people who are sinners that are saved by the grace. Tayo po ay mga makasalanan tinubos na ni Kristo. Dapat po tayo ay surrounded with godly people kasi pag hindi po tayo nakapalibot sa mga taong na maka-Diyos, we will just fall into temptation. Kaya nga po, yun din po yung natutunan ko sa pangatlong katuruan ni Pastor Ocampo na longer temptation is stronger temptation. Kung hindi po tayo papalibutan ng mga godly people o kung ang mga circles natin ay puno ng mga makasalanan tao, mauwi lang po tayo sa lugar ng tukso o mas mabilis po tayong maaakit sa tukso, sa mga kasalanan, tsaka kung ano-ano po mga gawaing ayaw po ng ating Panginoong Jesucristo o yung against sa God's will o tsaka sa God's law. Longer temptation is stronger temptation. Kapag na-expose po tayo sa mas mahabang tukso, mas matindi po yung persa sa atin ng tukso o mas nakakatukso po. Kagaya po ng kapag napapalibutan po tayo ng mga manginginom na tao, syempre mas matitempt po tayong uminom din kasi parang ayaw natin yung feeling na ma-left behind. Ayun po. So habang mas na-expose nga po tayo sa mga tukso, mas nasusunog po tayo o mas bibigay po tayo. Ayun nga po. Kaya ang tukso ay dapat talaga na tinatakbuhan at nilalayuan. Kasi longer temptation is stronger temptation nga po. So guys, do not expose yourself to temptation and flee from all kinds of temptation. Kaya po mahalaga na napapalibutan tayo ng mga godly people kasi na-expose dapat tayo sa kung saan tayo lalago, saan tayo mag-grow, tsaka kung saan tayo mas nade-develop. Choose your crowd wisely. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.